Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved core group. Sa umagang ito mga minamahal, tayo po'y dadako na po sa pinakamalagang bahagi ng barang gawain. Ito po pakikinig ng bansalita ng mahal Panginoon. Kaya bilang pagalam po sa bansalita ng Diyos, tumayo po tayong lahat. At ang banal na salita ng mahal Panginoon dadalhin ng ating beloved preacher, Jojo Abad. Everybody say praise the Lord. God bless you po, beloved brother Pervin Valenzuela. Inamal tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, ay walang sawa po kaming nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay, mahal na Panginoon, na ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat unat higit sa lahat sa dakilang kaligtasan na aming natamo. Isang napakalaking pribileyo at oportunidad na ikaw ay aming makilala, mahal na Panginoon, at mapaglingkuran. Mahal na Panginoon, salamat o Diyos, minsan pa, milyong-milyong tao. Mahal na Panginoon, sa ibabaw ng lupa, ngunit isa kami na yung pinagpalang lubos at narito, mahal na Panginoon. Ramdam ang iyong pag-ibig, ramdam ang iyong katapatan, ang iyong presensya. Hindi man po kami karapat-dapat kung iisipin lang. Maging sa oras dito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita mo, buksan mo ang aming pangunawa, ang aming puso, mahal na Panginoon. Pawiin mo ang anumang pagod, antok, hadlang sa aming pakikinig. To the prosper, beloved, honorable pastor, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang at pag-alinlangan. Gawat na lang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. As now, right now, and by the power of darkness in Jesus' name, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak ang ating ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At minsan pa, bago pong lahat, aking punang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories, blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the dear beloved children, grandchildren, to Almeida family, at maging sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas, beloved natin Nene, kami naman sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga loved ones na narito, at beloved ko preachers, beloved ko workers, mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Kung meron man po tayong mga bisita sa oras na ito, aming na mahal ko ay welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewer, happy viewing po sa inyo pong lahat. Patuloy po ninyong antabayanan ng gawain ng Diyos upang lubos kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At maging sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito, mga minamahal, salamat sa gabay at patnubay, paghipo ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y mga minamahal magsumikap na maisagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon upang mabusog po natin ang ating pong mga kaluluwa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lalo higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating buhay, dakila at mapagpalang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ating pong ihanda ang ating pong mga Biblia, mga minamahal. Ang ating pong mga ballpen at papel, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. Minamahal na pagsumikapan po natin na hindi po tayo makatulog upang lubos po nating maunawaan, mga minamahal ko, yung mensahe ng mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topic ko ngayon, mga minamahal, is God's intervention. Amen? God's intervention. Kumbaga sa Bisaya pa, kanang panginlabot sa Ginoo. Amen? God's intervention, it is to become involved in something, to protect and to prevent harm and damage. Amen? Yun po yung mga minamahal ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Sa panahon na tayo po'y wala nang magagawa, mga minamahal, makita po natin yung pag-intervene ng Diyos. Amen? Sa panahon na wala na tayong magagawa. Pero minsan, kapag meron pa po tayong magagawa, hinahayaan pa tayo ng ating mahal na Panginoon. Ngunit may mga punto na wala na po tayong magagawa,
Diyan na po natin makita yung pag-intervene ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, below the belt na. Dahil alam ng mahal na Panginoon, actually yung ating load limit as a Christian, alam ng mahal na Panginoon yung ating hangganan. Alam ng mahal na Panginoon yung ating kakayahan. Amen? Alam ng Diyos yung ating kapasidad. Alam ng mahal na Panginoon yung load limit natin. Alam po niya yung ating hangganan. Kaya sa panahon na umaabot na po tayo sa ating limitasyon bilang Kristiyano, mga minamahal, dumadanas tayo ng mga pagsubok, dumadanas tayo ng mga problema, dumadanas tayo ng kahirapan. Kapag dumarating na po yung punto na, nasa limit na tayo, nasa hangganan na tayo, mga minamahal, makita po natin yung pag-intervene ng mahal na Panginoon, yung pagkilos na ng ating mahal na Panginoon, yung purpose ng mahal na Panginoon, bakit siya kumikilos sa panahon na wala na tayong magagawa dahil umaasa tayo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Kanya, nananalig tayo sa Kanya. Mga minamahal, kalakip din po dyan na tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil may mga taong ginagamit ang Diyos upang tayo po'y ipanalangin through the first praying, through the leading prayers of our beloved Honorable Pastor, mga beloved children, sa lahat ng mga manggagawa, katuwang ng ating mahal na pastor. Kaya naman, mga minamahal, makita natin na hindi maikli ang kamay ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi maikli ang kamay ng mahal na Panginoon upang tayo po'y tulungan. Hindi po nakatabon yung kanyang pandinig upang madirinig ang ating mga daing sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kaya't makita po natin, mga minamahal, once na faithful tayo na naglilingkod, tapat tayong gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, makita po natin yung agad-agad na pagtulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos dahil yan po yung asam ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po'y malayo sa Kanya. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mawalay sa Kanya. Ayaw ng mahal na Panginoon tayo po'y malayo sa Kanya. At ang Diyos ay gumagawa ng napakaraming kapamaraanan upang manatili lang tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang kaaway ng Diyos, left and right, 24/7, siya po'y kumikilos upang tayo po'y linlangin, madisip po tayo, madaya tayo, upang tayo po'y mawala sa paglilingkod, tumalikod tayo sa ating pananampalataya. Ngunit ang mahal na Panginoon, nariyan din ang kanyang pagsusumikap, mga minamahal, upang tayo po'y manatili sa kanyang presensya. Dahil, mga minamahal, wala pong ibang kayamanan ng Diyos. Amen? Hindi po ginto ang kayamanan ng Panginoon. Hindi po salapi, hindi po mamahaling bato ang kayamanan ng Diyos. Ang natatanging kayamanan ng mahal na Panginoon ay ikaw at ako na gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal. Tayo yung treasure ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tayo yung kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nais ng Diyos na tayo po'y manatili sa kanyang banal na gawain. Kaya makita po natin sa panahon na tayo po'y nagigipit, sa panahon na tayo po'y nangangailangan ng tulong, mga minamahal, perfect po yung timing ng Diyos. Hindi po siya kukulangin ng timing, hindi po susobra ang kanyang timing, perfecto yung kanyang timing. Kaya sa panahon na nangangailangan na tayo, makita po natin yung patnubay, yung gabay at pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ayain ng mahal na Panginoon, tayo po'y mawalay sa Kanya, mga minamahal. Ngunit ang kaaway ay gumagawa ng maraming paraan upang tayo po'y mawalay sa Kanya. Sometimes, tayo po'y sinisilaw ng kaaway sa mga opportunity na dumarating sa buhay natin, mga minamahal. Alam po ninyo, hindi po lahat ng pagpapala ay galing sa mahal na Panginoon. Minsan, ang pagpapala ay kinakasangkapan din ng kaaway upang tayo po, mga minamahal ko, ay malayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya humingi tayo ng wisdom palagi sa Diyos. Amen? Humingi po tayo ng karunungan palagi sa mahal na Panginoon. How to manage, mga minamahal, yung mga sitwasyon na ganyan. Dahil sa sobrang pagpapala, mga minamahal, minsan maraming mga Kristiyano ang nawawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo, mga minamahal, dahil hindi po nila kayang i-manage yung blessing na binibigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Nagiging abala na sila sa negosyo, nagiging abala na sa trabaho, nagiging abala na sa hanap buhay. Mga minamahal, nakakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakalimutan na nila yung kanilang pangako sa ating buhay ni Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po si Agur, meron po siyang dalawang hiling sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Lord, bago ako mamatay, meron akong dalawang hiling. Huwag mo kong gawing mahirap dahil baka sa aking sobrang kahirapan, ako'y makapagnakaw at madungisan ko ang iyong pangalan. Huwag mo din naman akong gawing mayaman dahil baka sa aking sobrang kayamanan,
ay makalimot ako sa iyo. Everybody shout praise the Lord. At yun po yung pinaka-critical na sitwasyon sa buhay ng Kristiyano. Yung makalimot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Yun po yung nakakatakot na bagay, yung makalimot tayo sa mahal na Panginoon. Dahil kapag makalimot tayo sa Diyos, unti-unting lalayo ang presensya ng Diyos, unti-unting lalayo ang gabay ng Panginoon, unti-unting lalayo ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo na siya mararamdaman, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang presensya, hindi mo na mararamdaman dahil ikaw ay unti-unti nang nakakalimot sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, riniremind kayo palagi na huwag mag-absent, dumalo palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Every Wednesday, Friday, Sunday. Sapagkat kapag tayo po'y nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, although na tayo po'y nalalamig, nangihina, may mga disappointment tayo, may mga discouragement tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero dalo lang tayo ng dalo, mga minamahal. Kapag tayo po'y nasa gawain na kumikilos ang presensya ng Panginoon, nare-remind tayo ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Nare-renew yung ating pag-ibig sa Panginoon. Nare-refresh yung ating mga puso, yung ating pagmamahal sa mahal na Panginoon. Yun po ang ginagkasangkapan ng Panginoon. Bakit may gawain tayo, mga minamahal, 3 times a week? Ang layunin ng Panginoon, ma-preserve yung ating kaluluwa upang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, 100% we are ready for rapture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na ni isa man sa atin may maiwan. Yan po ang totoo, mga minamahal. Ayaw ng Panginoon, ni isa man sa atin ay maiwan. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo, mga minamahal ko, ay madala sa araw ng pagdagit ng mahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, sabi pa nga ng Biblia, individual ang kaligtasan. Hindi ka pwedeng maligtas sa pagsusumikap ng iba. Ang kaligtasan mo, mga minamahal, ay nakasalalay sa iyong sariling pagsusumikap, mga minamahal. Ang kinukumusta ng mahal na Panginoon, hindi yung mga nagawa mo noon, hindi kung ano ka noon, hindi kung ano ang kalagayan mo noon. Ang kinukumusta ng Diyos kung ano ka ngayon, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sometimes yung kayamanan, mga minamahal, hindi po masama maging mayaman. Amen? Amen. Dahil through the first prayer of our beloved honorable pastor, lahat ng mga preachers, mga workers, mga minamahal, palagi po kaming nagpipray, palagi po kaming nananalangin na, Lord, ang mga kapatiran, i-bless mo sila, una tigit sa lahat spiritually. Pangalawa, nananalangin kami na i-bless kayo ng mahal na Panginoon financially. Amen? Dahil isa kayo na gagamitin ng mahal na Panginoon para ma-spread out natin yung gospel, yung good tidings, yung salita ng mahal na Panginoon, alang-alang sa kapakanan ng napakarami pang mga kinapal na hinahanap ang ating mahal na Panginoon. Totoo, hindi tayo ang tumatawag, hindi tayo ang pumipili, hindi tayo ang pumipihit, mga minamal ng puso at isip ng mga tao, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kailangan din ng Diyos ang pagkilos natin, yung pagkakaisa natin, yung desire natin sa pagtulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mahalaga yung desire sa puso natin na, Lord, gusto kong tumulong. Lord, gusto kong magbigay, mahal na Panginoon. Gusto kong mag-pledge para may palaganap ang salita mo. Naalala ko tuloy yung isa nating kapatiran sa dako ng Maynila. One time, nanawagan ng ating honorable pastor ng krusada. At alam naman po natin, pag magkrusada tayo, hindi lang daan ang ginagastos natin. 1,000. Isang kapatiran na narinig niya ang palawagan ng mala pastor, hipong-hipo ang kanyang puso. Sabi niya, Lord, gusto kong magbigay, pero wala akong financial sa ngayon. Merong laman yung aking ATM machine, ATM card rather, mga minamahal, 2,000 pesos ang laman. Sabi niya, Lord, siguro sapat na ito dahil alam mo naman, Lord, wala akong ibang financial na may tutulong. Pero mga minamahal, ang kanyang puso ay nag-uumapaw. Amen. Amen. Sa pagtulong sa gawain, desire, pagtulong sa gawain, mga minamahal. Alam po ninyo, kinuha niya yung kanyang ATM card, pumunta siya sa isang lugar kung saan mayroong ATM machine, ipinanch niya doon yung kanyang ATM card. Ang laman ng kanyang ATM card, alam niya na 2,000 pesos lang. Ngunit nung kanyang pindutin, instead na dapat sana ay 3 zero lang, ang kanyang naimpindot ay 4 na zero. Amen. Dapat 3 zero lang dahil 2,000 lang kanyang pera eh. Pero nagkamali siya ng pindot, naging 4 na zero. Amen. Gising pa ba kayo, minamahal?
Alam po ninyo, nagulat siya mga minamahal dahil sunod-sunod yung paglabas ng pera, mga minamahal, umabot ng 20,000. Tuwang-tuwa siya, mga minamahal, ni piso, hindi po niya yan binawasan. Ibinigay niya lahat yon sa gawain ng mahal na Panginoon. Di ba? Maganda kung enough yung blessing natin, sobra-sobra yung pagpapala natin. Meron tayong kapasidad sa pagtulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon naman, kung wala tayong maibigay, mga minamahal, wag natin tanggalin yung desire sa puso natin na, Lord, pag may blessing ako, gusto kong mag-pledge, gusto kong tumulong sa gawain. Kapag nakita ng mahal na Panginoon, yung desire sa puso mo, magulat ka, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, at ikaw ang payayamanin ng Diyos, gagamitin ng Panginoon to provide the needs of the church. Sa panahon ng mga Israelita, mga minamahal, alam po ninyo, yung mga Israelites, kapag sila po'y pinagpapala, mga minamahal, sa lahat ng bagay, nakakalimot sila sa Diyos. Kapag sila'y tinatrials, nagsasuffer sila, nare-remind sila, mga minamahal. Kumbaga, sa magitan ng kahirapan, yun ang nagiging way para manumbalik sila sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin unang talata, Book of Judges, chapter 6, verse 1. Kay Lipo, ating beloved Bible reader. Libro sa Judges. Libro sa Hukom, Kapitulo 6, versikulo 1. Kay Lipo. Maghuhukom, Kapitulo 6, versikulo 1. Ug ang mga anak sa Israel naghimo niadtong dautan sa mga mata sa Ginoo, ug ang Ginoo nagtugyan kanila ngadto sa kamot ni Madian sa 7 ka tuig. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. The people of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord let them to suffer, mga minamahal, almost 7 years. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga anak ng Israel, lipi ng Israel, nagkasala sa mahal na Panginoon. Yun po yung sinasabi ko na sometimes too much blessing. Kapag hindi natin kayang, mga minamahal, i-handle yung mabigat na situation na yan, mga minamahal, madideceive tayo ng kaaway, magiging way na tayo po ay maging abala na sa pag-aasikaso ng mga pagpapala na yan, na dapat sana ay blessing na magamit sa gawain, ngunit minsan nagiging kasangkapan ng kaaway na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ganon ang bansa ng Israel. Hindi sila naging matalinong anak ng Diyos, na dapat sana yung blessing, mga minamahal, the more silang magpasalamat, the more nilang gamitin yung pagpapala na yon para po, mga minamahal, mag-glorify ang ating mahal na Panginoon. Maluwalhati ang Diyos. Sabi ng Biblia, people of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord let them to suffer, mga minamahal, almost 7 years. Nagtiis sila ng 7 taon, hinayaan ng mahal na Panginoon na masakop sila ng bansa ng Midianites, ng mga Midian. Within 7 years, sila ay nagsakripisyo. Sila ay nagsakit dahil minsan ganun ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nakakalimot na, amen. Kaya warning po yun ng Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na hindi kayo makalimot sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meditate the word of the Lord day and night para hindi tayo makalimot sa Kanya. Palaging magpuri, umawit sa mahal na Panginoon para hindi tayo makalimot sa Kanya. Bulay-bulayin palagi ang salita ng Diyos para hindi tayo makalimot sa mahal na Panginoon. Palagi nating alalahanin yung mga buhay na patotoo na ginagawa ng Diyos at gagawin pa ng mahal na Panginoon sa buhay natin upang hindi tayo makalimot sa mahal na Panginoon. Dahil yun ang warning ng Diyos, mag-ingat kayo na hindi kayo makalimot sa mahal na Panginoon. Yan ang ginagawa ng kaaway. Binibisi tayo sa mga material na mga bagay. Binibisi tayo sa mga bagay na walang kabuluhan upang makalimot tayo sa ating mga tungkulin. Amen? Dahil kapag makalimot tayo sa ating tungkulin, mag-grave ang Holy Spirit, madisplease ang mahal na Panginoon, mag-grave ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi na natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ngunit kapag naalala natin, palagi sa puso natin, sa isip natin, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay dakila, ang Diyos, mga minamahal, ay mabait na Diyos na ating pinaglilingkuran. Nare-remind tayo, mga minamahal, na kailangan nating paglingkuran ng may katapatan, ang Diyos na nagbigay sa atin ng saganang pagpapala na hindi mabilang mula ng araw nating makilala ang mahal na Panginoon. The Lord let them to suffer within almost 7 years.
Alam po ninyo, mga minamahal, dahil sa suffering na yon, sa hirap na yon, dahil yun ang ginagawa, pag mag-backslide ka, nakalimot ka sa Diyos. Ang ginagawa ng mahal na Panginoon, i-remind ka, through suffering, matinding hirap, physically, financially, materially, matrials ka. Kung kita ng trials niyan, maalala mo ang mahal na Panginoon. Di ba? Amen. Sino po rito yung naka-experience na mag-backslide? Kapag mag-backslide ka, mawawala ka sa paglilingkod. I-remind ka ng Diyos sa kahirapan, problema, mga minamahal kawalan. Maalala mo na, Lord, gusto ko nang manumbalik sa iyo. Ganon ang nangyari sa bansa ng Israel. Following verse, kaya hindi po, Judges chapter 6, verse 7 po, mga minamahal. Praise the Lord. Dini sa maghuhukom, kapitulo 6, versikulo 7. Og nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto sa Ginoo tungod kang Madyan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Through suffering, almost 7 years, sabi ng Bible, the Israelites cried out to the Lord. Sila'y umiyak sa mahal na Panginoon. Sila'y sumigaw sa Diyos. Sila'y nagsumamo, nagpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kanilang tinawag ang Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng mga Diyos-hari ng mga hari. Panginoon, mahabag ka sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, iligtas mo kami mula sa kamay ng mga kaaway. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Naalala na nila ang mahal na Panginoon. Di ba? Mainam. Mainam dahil naalala nila ang mahal na Panginoon. Diyos din ang gumagawa ng paraan to remind His people. Para mapaalalahanan dahil mawawala mga minamahal sa tamang landas ang mga anak ng Diyos kung walang paalala ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya maging thankful tayo kung tayo po'y pinapaalalahanan ng Diyos. Amen? Magpasalamat tayo kung nariyan po yung mga reminders ng mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo kung sinasaway tayo ng Diyos. Magpasalamat tayo kung tayo pinapalo. Magpasalamat tayo kung tayo po'y pinapaalalahanan. Magpasalamat tayo kung tayo tinutuwid ng mahal na Panginoon. Dahil ang natatanging layunin ng Diyos na tayo po'y lumakad sa tamang landas upang masumpungan po natin ang katiyakan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggang. Yun po ang inaasam ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag tayong magdadamdam. Kapag tayo po'y pinapalo, pinapaalalahanan, huwag tayong magdadamdam kung tayo po'y sinasaway ng mahal na Panginoon. The people of Israel cried out to the Lord. Ang Diyos narinig ang kanilang panalangin. Dahil ang mahal na Panginoon, tapat sa kanyang pangako, nangako siya, meron siyang tinatawag na covenant. Amen? Kasunduan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. That is covenant. Na hindi niya pababayaan ang mga lipi ni Abraham. Hindi niya pababayaan ang mga lipi ni Isaac. Hindi niya pababayaan ang mga lipi ni Jacob. Sa panahon na yun, naghirap ang Israel. Tumawag sila sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakinig. Hallelujah! Ang Diyos ay nakinig sa kanilang panalangin. Ang Diyos ay tumugod sa kanilang daing, mga minamahal. Alam po ninyo, sa po'y pumili ng isang tao, ang pangalan niya ay Gideon. Amen? Sabi ni Gideon, Lord, hindi ako worthy, hindi ako karapat-dapat, mahal na Panginoon. Dahil ako'y galing lang sa isang maliit at mababang uri ng pamilya. Ngunit alam natin, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Ang isip ng Diyos ay iba sa ating kaisipan. Ang kapamaraanan ng Diyos ay iba sa ating kapamaraanan. Tinawag niya si Gideon. Although si Gideon ay galing sa mababang pamilya, ngunit mga minamahal, sa magitan ni Gideon ay makikita ang kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon kay Gideon, magpakalalaki ka. Gideon, maging matapang ka. Gideon, sasamahan kita. Dahil sabi ni Lord, paano ko magtatagumpay? Ako lang, Lord, wala akong ibang kasama. Hindi niya alam ng mahal na Panginoon ay naghanda na ng mga taong magiging kasama niya, mga minamahal, para makig-away sa napakaraming sundalo ng mga Midianite. Imagine, 135,000 soldiers of Midianites. Napakaraming sundalo. Amen? Sinabihan silang mahal na Panginoon, Gideon, mag-ipon ka ng mga sundalo. Ipunin mo ang mga lalaki ng Israel upang gawing nating mandirigma. Si Gideon ay agad-agad tumugon sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nag-ipon siya ng maraming lalaki, maraming tao, mga minamahal, doon sa bansa ng Israel. At ang kanyang naipon ay 32,000 soldier of Israel, mga minamahal. 32,000. Amen.
Amen. Everybody shout praise the Lord. Gising pa po ba kayo, minamahal? 32,000 yung kanyang naipon. Basahin po natin mga minamahal kayong lipo from the book of Judges chapter 7 verse 2 after verse 3. Libro sa Maghuhukom, Kapitulo 7, versikulo 2 hangtod sa 3. Ug ang Ginoo miingon kang Gideon, ang katawhan nga anaa uban kanimo, daghan ra kaayo alang kanako aron sa pagtugyan sa mga Midianhon sa ilang kamot. Tingali niya ang Israel magapagarbo sa ilang kaugalingon batok kanako nga magaingon. Ang akong kaugalingong kamot maoy nakaluwas kanako. 3. Busa karon isangyaw mo sa mga igdulungog sa katawhan sa pag-ingon bisan kinsa ang napun-an sa kahadlok ug nangurog pumauli siya ug pumahawa gikan sa bukid sa Galaad ug may mingpauli sa katawhan nga kaluhaan og 2,000 ug may naibilin nga napulo 1,000. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Sa verse 2, ang sabi rito, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin. Nakapag-ipon na si Gideon ng maraming lalaki ng Israel upang gawing sundalo, mga minamahal at makipagdigma. Nakita ng mahal na Panginoon na napakarami ng tao, 32,000. Amen, yung kanyang naipon. Ang sabi po rito, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Bakang Israel ay magmalaki laban sa akin at sabihin nilang sa aking sariling kamay ay nailigtas ako. Amen? So makita mo yung punto ng salita ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na magmapuri ang bansa ng Israel. Amen? Kaya kahit sa atin ayaw ng Diyos na tayo po yung nagmamapuri. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagmamalaki. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagmamataas. Sabi pa nga ng Bible, let the rich man glory not for his riches. Let the mighty man glory not for his might. Let the strong man, mga minamahal, or mighty man, mga minamahal, glory for his might. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Huwag magmapuri ang malalakas sa kanyang kalakasan. Huwag magmapuri ang marurunong sa kanyang karunungan. Ang nais ng mahal na Panginoon, magmapuri tayo dahil nakilala natin ang tapat na Diyos, ang buhay na Diyos na nagligtas sa atin, naghango sa atin mula sa lusak ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na magmapuri ang Israel. At nung makita ng mahal na Panginoon, yung dami, mga minamahal ng kanyang naipon, sabi niya, Gideon, bawasan mo yung mga tao na yan. Dahil baka sila'y manalo sa digmaan, sa gera, at sabihin nilang nagtagumpay sila dahil sa kanilang kalakasan. Amen? Ayaw ng Diyos na magmamapuri tayo. Everybody shout praise the Lord. Ang gusto ng mahal na Panginoon, sa Kanya lang ang kapurihan, sa Kanya lang ang kaluwalhatian, sa Kanya lang ang pagsamba, sa Kanya lang ang pagdadakila. Ayaw ng Panginoon ang kapurihan ay mapunta kung kani-kanino man. Ang nais ng Diyos, siya lamang, mga minamahal, siya lamang ang aangkin ng kapurihan. Amen? Because He's worthy to be praised. He's worthy to glorify. He's worthy to magnify. Ang ating mahal na Panginoon, karapat-dapat, wala po ni isa man sa atin dito sa ibabaw ng lupa. Ang karapat-dapat tumanggap ng papuri dahil ang papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Gideon, bawasan mo ang maraming tao. Siyempre si Gideon, nag-iisip, 32,000 against 135,000 soldiers of Midianites, napaka-imposible pang manalo. Amen? Wala pa po sila sa 1/4. Everybody shout, praise the Lord. Sa dami ng kalaban, mga minamahal. Pero sabi ng Lord, yung 32,000, sabi ng mahal na Panginoon, bawasan mo, Gideon. Tumayo ka sa harapan nila. Sabihin mo kung sino ang natatakot, sino ang nababagabag, sino ang kinakabahan, sino ang naruruwag, ay umuwi na lang sa kanilang tahanan. Amen? Sinabi ni Gideon sa maraming tao, sa harapan ng 32,000, alam po ninyo, mga minamahal, ang umuwi kung ilan? 22,000, mga minamahal, ang umuwi, ang natira ay 10,000 na lang. Amen? Amen? Imagine, no? Mula sa 32,000 na bawasan ng 22,000, ang natira, 10,000 na lang. Amen. Amen. Imposibleng manalo na yun. 135,000 yung kalaban. Sabi ng mahal na Panginoong Gideon, marami pa yung 10,000.
Diba? Kung ikaw si Gideon, mag-iisip ka na, Lord, paano marami pang 10,000? 135,000 ang kalaban. Amen, yung 32,000 binawasan mo, naging 10,000 na lang. Yung 10,000 babawasan mo pa, ilan na lang ang matitira? Diba? Amen. Yan po yung sinasabing iba ang kapamaraanan ng Diyos sa kapamaraanan ng tao. Amen. Iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kung tayo lang ang tatanungin, mga minamahal, gusto natin yung 32,000 madagdagan pa para makipaglaban against the soldiers of Midianites. Pero iba ang isip ng Diyos. Iba ang mga minamahal plano ng mahal na Panginoon. Iba ang nais ng Diyos. Iba ang layunin ng mahal na Panginoon. Yung 22,000 ang natira, 10,000 na lang. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, Gideon, marami pa yung 10,000. Marami pa yung 10,000, Gideon. Bawasan mo pa yung 10,000. Dalhin mo sila sa gilid ng ilog. Ang sinumang uminom sa kanila katulad ng pag-inom ng aso. Ng mulakla ba? Amen. Ihiwalay mo. Ngunit yung iinom na isasalok ang kanilang kamay sa tubig, ay ihiwalay mo. Alam ninyo, mga minamahal, ginawa yun ni Gideon, dinala yung mga sundalo sa gilid ng tubig. Dahil sa grabing uhaw, sa gilid ng ilog, sa grabing uhaw, mga minamahal ko ng mga tao, ng mga sundalo sa kanilang paglalakbay, hindi na nila naisip na maging edukado. Diba? Dahil sabi pa nga, even though we are not mga minamahal professional, but be a professional, kahit hindi ka nakagraduate ng high school, kahit hindi ka nakagraduate ng college, hindi ka nag-college level, mga minamahal, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang, ikaw ay ambasador ni Kristo, kailangan mong maging professional sa harapan ng tao para sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng ating mapagpalang Diyos. Yung tinatawag na good ethics ba? Amen? Naalala ko tuloy yung meeting namin dito, beloved Kuya Andy, yung good ethics. Napaka-importante sa Christian. Tingnan mo, mga minamahal. Yung iinom katulad ng pag-inom ng aso, ihiwalay mo, sabi ng mahal na Panginoon, mula sa 10,000. Ngunit yung iinom na isasalok ang kanilang kamay, ay ihiwalay mo. Alam po ninyo, yung uminom katulad ng pag-inom ng aso, umabot ng 9,700. Yung uminom, katulad na mga minamahal na isinasalok ang kanilang kamay, doon sa tubig, 300 na lang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng malapa ng Gideon, yung 300 na yan ang ihaharap natin sa digmaan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung 300 na yan ang iharap natin sa digmaan. Yung 9,700 na nakita ng mahal na Panginoon, yung puso nila, na hindi sila worthy, mga minamahal, dahil mayroon pong pamantayan palagi ang Diyos. To make us worthy, may standard ang Diyos. To make us worthy, may pamantayan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pamantayan na yan, yung standard na yan ng Diyos, yan ang standard na dapat nating pagsumikapang sundin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga standard na yan, itinuro yan ng mahal na Panginoon sa ating kagalang-galang na pastor. Yung mga pamantayan na yan, itinuro yan ng mahal na Panginoon sa ating beloved assistant pastor. At yung mga pamantayan na yan, yan ang itinuturo sa atin sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao. Ano po ang layunin upang ang presensya ng Panginoong kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa atin dahil nakakasunod tayo sa tamang pamantayan na itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Although na mahirap ang standard ng Diyos, ngunit wala tayong magagawa dahil gusto natin ng langit ang mga pamantayan na yan na ilinatag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi nakasunod yung 9,700 na uminom, kagaya ng pag-inom ng aso, hindi nakasunod sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Yung 300 lang ang nakasunod. Ngayon, paano magtatagumpay yung 300 against 135,000 soldiers of Midianites? Napaka-imposible. Kaya kung i-compute natin, 135,000 divided by 300, amen, divided by 300, yung equals niya ay 450. Everybody shout, praise the Lord. Kung haharap sila sa digmaan, 450 is to 1.
Ganoon, mga minamahal karami. Dito, ewan ko kung aabot tayo ng 400 ngayon. Di ba? 450 person against 1. Yun po ang ratio, yun ang computation, mga minamahal. Napaka-imposibleng manalo, mga minamahal. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang mahirap. Sa Diyos, mga minamahal, ang imposible ay ginagawang posible. Ang mahirap ay pinapagaan ng Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Yun po ang nais ng Diyos na wag natin limitahan ang kakayahan ng mahal na Panginoon. Huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag mahipo ang mahal na Panginoon, kapag malugod ang Diyos, kapag maluwalhati ang mahal na Panginoon, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang hinihingi mo ay ibibigay ng Diyos. Maging ang mga bagay na hindi mo hinihiling ay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. May giveaway pa. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo si Solomon. Ang hinihingi niya ay wisdom lang sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, Solomon, ang iyong hinihiling ay karunungan na kapagbigay lugon ka sa akin. Kahit hindi mo hiniling ang kayamanan, kahit hindi mo hiniling ang mahabang buhay, kahit hindi mo hiniling ang tagumpay laban sa iyong mga kaaway, ibibigay ko ito sa iyo dahil naluwalhati ako sa hiniling mo. Ina mo mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isa lang ang hiniling mo, dinagdagan pa ng ating mabait na Diyos. Ganun kabuti ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Inipon ni Gideon yung 300 soldier, ilalaban niya sa 135,000. Alam po ninyo, ang kanilang armas, hindi tangke de gera, hindi armalite, hindi espada, hindi sibat, hindi baril. Ang kanilang sandata, mga minamahal ko, sabi pa nga ng Biblia, mga minamahal ay trompeta. Amen? Mga minamahal, trompeta, 300 trumpet yung kanilang dala. At the same time, meron po silang pitcher, kumbaga banga, mga minamahal, 300 pieces din. Meron po silang lampara, mga minamahal, yung torch, mga minamahal, yung lamp, 300 pieces din. Isa-isa sa kanila merong bit-bit. Sabi ni Gideon, mga minamahal, ngayong gabi, lulusob tayo. Gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. Ang unang ginawa ni Gideon, pinatunog niya ang trompeta, ang turot at mga yung trumpet. Yung mga tao doon, mga minamahal ko na another, mga minamahal na kasama nila, dahil 300 lang sila, nagpatunog din ng trompeta, mga minamahal. Amen? Nung binasag niya ang banga, binasag din nila sabay-sabay ang banga. Nung itinaas niya ang lampara, mga minamahal, lahat sila nagtaasan ng ilaw. Alam po ninyo, yung mga sundalo ng Midianite na 135,000, nagpanik sila, mga minamahal. Ang iba'y nagtakbuhan, ang iba'y nagpatayan isa-isa. Pagdating nila Gideon doon sa kampamento ng mga Midianite, wala nang natitirang buhay. Palakpakan po natin ang makapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Beyond, mga minamahal, impossible. Ang mahal na Panginoon ay gagawa ng himala upang lubos tayong magtiwala, upang lubos tayong manalig at manampalataya na mayroon tayong mapagpalang Diyos. Mga minamahal na palaging gumagabay at pumapatnubay sa atin. Yung mga buhay nating patotoo, yan ay tibay ng kalakasan para manatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung laksalaksang mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin ay sapat na upang manatili tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Malapit na po tayong matapos. Isang testimony po, mga minamahal. Isang testimony, beloved sister Herminia de la Dia, isang adult choir sa Dako ng Maynila. Alam po ninyo, one time, inutusan niyo ang kanyang anak na bunso. Ang sabi niya sa kanyang anak na bunso, bunso, maglaba ka ng maliliit na mga damit. Tapos isampay mo sa taas. Yung kanyang anak, mabait, naglaba. Alam niyo nung isasampay na yung kanyang linabahan, mga minamahal, sabi nung kanyang bunsong anak, Nay, ayaw kong magsampay dahil yung sampayan nangangagat. Mga minamahal, nangangagat daw yung sampayan. Alam niyo mga minamahal, yung kanyang panganay na kapatid, lumapit sa kanya, sabi niya, Nay, ako na lang magsasampay dahil itong si bunso, tinatamad lang to kaya ayaw magsampay. Kaya sinabi niyang nangangagat yung sampayan. Mga minamahal, ang kanyang ginawa, yung kanyang panganay na kapatid, isang anak niya, umakyat sa bubungan, isinampay, mga minamahal ko, yung mga linaban ng kanilang kapatid na bunso. Maya-maya, mga minamahal, nanginginig na yung kanyang anak. Nagtaka siya, bakit maingay yung bubong? Mga minamahal, yung pala, yung alambre na kanilang sampayan, merong ground, merong kuryente, mga minamahal. Amen?
Nahawakan ng kanyang anak na panganay. Nanginginig na po, mga minamahal. Nung kanyang tingnan, nangingitim na yung kanyang anak, mga minamahal. Sa sobrang voltahe ng kuryente na pumasok, mga minamahal, sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Siyempre yung ating minamahal na kapatid, nag-iisip siya kung ano ang kanyang gagawin, mga minamahal. Dahil yung kanyang anak walang tumutulong, mamamatay sa grabing voltahe ng kuryente. Naalala niya ang ating mahal na pastor. Naalala niya ang pangangaral ng propeta ng Diyos. Naalala niya ang itinuturo ng mahal na pastor na sa panahon ng kagipitan, walang iba tayong tatawagin kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya po'y lumuhod, bagamat napakaraming tao sa kanyang harapan. Itinaas niya yung kanyang dalawang kamay. Ang sabi niya, mahal ng Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, huwag mong pabayaan ang aking anak. Iligtas mo siya, mahal na Panginoon. Siya po'y nagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord. 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 Maya-maya yung isa na anak lumapit sa kanya. Sabi niya, Mama, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang sumigaw. Tumigil ka na, Mama. Dahil si ate nakabitaw na doon sa may kuryenteng alambre. Maya-maya tinawag niya yung kanyang anak. At sabi niya, anak, ano bang nangyari? Sabi niya, Ma, nung nagsisisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, nagulat ako dahil merong malaking lalaki sa likod ko. Nakaputi ng damit, malaking lalaki, hinawakan yung dalawa kong kamay. Tinanggal mula doon sa alamring may kuryente at ako'y nakabitaw. Purihin ang gawa ng Diyos, mga minamahal. Hindi masukat ang gawa ng Diyos. Hindi masukat ang katapatan ng Panginoon. Hindi masukat ang kanyang biyaya. Hindi masukat ang kanyang kapangyarihan. Kapag magtiwala tayo at maglingkod sa Kanya, iuunat palagi ng mahal na Panginoon ang kanyang mapagpalang kamay upang tugunan ang ating mga panalangin. Imagine, mula sa 135,000 na kalaban ni Gideon, 300 lang sila'y nagtagumpay. We overcome, we conquer, not by might, not by strength, but by the Spirit. Nagtatagumpay tayo, mga minamahal, kapag palagi tayong puspos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang Diyos. Sa oras dito, mga minamahal, purihin natin ang mahal ng Panginoon. Tayo po'y magpasalamat dahil narito tayo sa totoong gawain ng Diyos. Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugol sa ating mga panalangin. Diyos na tumutulong sa panahon ng ating mga kagipitan. Panahon ng mga disgrasya at panahon ng kapahamakan. Makita natin ang pagtulong ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo iiwan. Hindi na tayo mamamayaan, mga minamahal. Kahit sa kritikal na sitwasyon, kahit sa sitwasyon na wala na tayong magagawa, manatiling umasa ng mahal ng Panginoon ay nakatingin palagi sa atin. Araw at gabi, meron tayong Diyos na nagbabantay. Meron tayong Diyos na nag-iingat. Meron tayong Diyos na tumutugon sa ating mga manalangin. How great Awitan natin ang mahal ng Panginoon. is our God. How great is our God. Sing with me, Sing how with me, how great. great Ang great is our God. Hallelujah. Lord, see how great, how great is our God. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Purihin natin ang Diyos. How great Awitan natin ang mahal ng Panginoon. is Salamat, our Diyos. God. Salamat, mahal Sing ng with Panginoon, me, sa iyong how kapatid. great,
Jesus, hallelujah. We exalt the name of God. We give glory, Lord. We give honor, we give praises to thy name, that is Jesus. You're worthy to be praised, Lord. You're worthy. Dali mo puri ang pagsambat, magsasalamat ang aming mayabis. Hallelujah. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Ay, may magpuri sa mga hallelujah. Thank you so much, Lord. Salamat sa iyong presensya. Salamat, 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 Lord. Salamat sa iyong pag-ibig at kapal. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon. Bakit ninyo mamumuri sa ating mga bibig? Maramati ang presensya ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Sumasita ng malangis mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Repentance and touch me behind my God. Bless me at Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Bless your name. Jesus. Sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos natin buhay. Sa oras na hindi natin kaya, diyan ang Panginoon tutulungan tayo. Kaya gusto ng Panginoon, huwag tayo magtiwala sa ating kakayanan at sa ating sarili. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos na kaya tayong tulungan ng ating pinagmahal na Panginoon. Siya ay Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Gusto ng Panginoon sa Kanya tayo sasandig. Isandig natin lahat ng bagay sa Kanya. Ating mga problema. Kaya siya ay Diyos hindi magpabaya sa atin. Sabihin natin wala tayong magagawa kung walang ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos natin, He is our banner. He is our protector. He is our shield. He is our Savior. He is our God. The God of miracles. The God of all gods. The King of kings. The Lord of lords is the creator of the universe. Pangako niya, never leave us nor forsake us. Kaya ang problema natin, sabihin natin sa Kanya. Isandig natin lahat ng bagay. Upang ang Diyos maluwalhati at tayo Kanyang tutulungan. Lalo pa yung layunin natin na tayo tutulungan ng Diyos upang tayo makatulong din sa gawain ng Panginoon. Tiyak ang Diyos tutugunin niya ang ating mga dalangin.
Itaas yung kamay, mga minamahal, manalangin tayo. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga problema, ang ating minimiti, ang ating ginugusto. Opo, dakilang Diyos ang mamalaan sa matamis na panos, mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, nandito kami nagsusumamo sa iyo. Panginoon, nakikita mo at alam mo ang laman ng puso namin. Nababasa mo ang isipan at puso namin, Lord. Alam mo ang lahat ng bagay sa amin. Sinasandig namin ang lahat ng bagay sa iyo. Wala kami bang pinagatiwalaan, ikaw lamang sandigan, Lord. Ikaw ang Diyos na tumuran sa grasya at pagpapala. Nagmumula sa iyo lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya mo tugunin ang aming dalangin. Kaya mo kami suplayan sa aming pangilangan. Lahat ng bagay magagawa mo para sa amin, Lord. Sunod na lang yung propeta, mga pastor. Bless us so much, Lord. Bless the children right now, financially, physically, spiritually, Lord. In Jesus' name. Singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang nakatas yung kamay, ipatong isa sa yung ulo. Lahat tayo ay dumalangin. Kung may mga problema, itaas yung dalawang kamay, manalangin tayo. Opo, malapay noon sa ibaba mong kapangyarihan mo. So dalangin yung propeta, mala pastor, hallelujah. Ibaba ang kapangyarihan mo. Touch the children this moment, my God, hallelujah. Bandungan nyo. Ay by the pop darkness, hindi mo sa imperfect the sickness and diseases. Cast out for the children na tao. In Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed na tao. Problem is vices be blessed, children, financially, physically, spiritually, device of property in the life, Lord. Bless him so much, my God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palagpakan natin Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo tumayo. Taas yung kamay. Lukso tayo 3 beses. Malakas. Hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, idaan nyo po. Iagin nyo diya sa box sa ating pledges. Puti nga box, ha? TV program yan, 5 pesos pa ang brown ay sa lupa natin. At patuloy po yung ating mga pledges, ating darating na anibersaryo dito sa December 15. Ayaw kalimutin mga minamahal, no? Na tayo po ay manalangin upang tayo po gagamitin ng Diyos para sa kanyang banal nga gawain. Amen ba? Mga minamahal, bisan pangadagan tayo mga ginaipon nga panalangin para sa ating anibersaryo. Kung hindi natin pwede pagdaluhan, nga hindi kita mohatag sa ating mga igsunan kasi po yung ating Single Church ay grabing concern, sige panawag sa amin dito sa naitabo sa North Cotabato. Mayroon kasi ang church, yung Divine Blessing Foundation Incorporated, sa church natin yan. So kailangan, bawat may kalamidad, mayroon tayong itatabang. Ayun po, yung mga kapatid natin, ngayon na nibawaan na mo nga sa umpisa wala pa. At tuloy-tuloy nga mga aftershock, yung mga kapatiran pa rin ito, nanaog na sila mga balay. Dito balong-balong na lang trapal sa mga kilid-kilid na mga bukid. Kaya nadlock na magsulod silang balay ng mga balay na nang-crack, nang-buak. So, yung mga taga Davao, sila Bilar Preacher Ben, isang araw nanawag na, Brandy, nag-ikot ni sila pang Davao, Digos, nakapunto sila ng Makilala, tsaka Kidapawan. So, nakabisita sa tumakingsunan. Nakita namin yung mga picture. So, mayaging adlaw, ikon ko nga, barang duwa lang kabalay, tulo, karon. Sige, naglinog naman kayo na. So, tanang ingsunan, nanaog na sila mga balay, kaya nang crack yung mga balay. So, atop-atop sila alam ng mga kahoy, kawawa magigsunan, nagtrapal-trapal kay dito. Naabutan sila ng kunting tulong, kaya sabi ng may ICO, si Kuya Andil na mag-report po sa inyo. So, balak namin ngayong Sunday, kaya namin ang pinutos-putos na kami dyan. Mga 100 na kabuk, kulang pa yan. Dapat mga 300 ka, kuwan yan, nagbili kami ng bigas, mga sardinas, magtulong tayo pinansyal kay kaluing isunan, ingon lang nga magtindog lang daw sila ng balay bisan kawayan, kahoy, balong-balong na lang. Nipa para lang may mapuyang kay kana pinang picture yung balay nga nagabulog ginang mga nagcrack na good ba mga ano. So kaparti tayo sa church. Amen. Nagtabang kita. Kung mayroon kayong ginasingkasing nga puso nga magadala rito ng bisan unsa,
wikchaw, asukal, bugas, o pinansyal para ma-intact nato diri mga minamahal. Kaya hantod Sunday po. Kay Sunday nang after gawain, biyahin na kami. Sleeping kami maramag para pag kinabukasan, padayon kami biyahe pa Carmen Cotabato, Agadapawan po. Palunes, makanto kita makilala, tumawag si Brad Jonathan, yung driver natin, kuya, yung aking mga kapatiran, mga isuon ko, mga pamilya, isang baryo, halos na bulog yung mga balay. Kaya mahigit sa gatos yung baryo nila. Buro bautismado sa ato na. Sa makilala. Kaya na makilala, unahan ng Kinapawan. Tungod sa ganari nga linog, gusto na mag-request ng Bible study. Nanghadlok na sila. Minamahal. Kaya na naman, Eastern Samar, 5.2 magnitude. Kaya kini ang mga panghitabo, maminamahal, kini po'y palaala na ng ating malapay noon. Hapit na ginubalik ang Diyos. Amen ba? So, kay sunan tato, tabangan nato. Kung mayroon ka mo generous heart, bisan unsa lang yung dalon diri para maibalot nato. Kung may mga reliefs yung balay, dahil agyapon diri, i-intact na lang nato dayon mga minamahal, no? Kay mga to kami, o niya, magpalit pa kami ng sin, 45 kabuok. Kaya yung atong chapel to sa Bangilan, Cotabato, North Cotabato, atop na lang yung kulang. Nanging kaisa kay sunan, traces, sila na po nagpatayo, gidunitang yuta, so ang ating yero na lang. Kaya alam mo po, daghan yung ating mga ginagastusan para sa church. Hindi lamang dito, look out natin. Sama-sama po tayo. Pag magsama-sama tayo, magtinabangay kita, magaan, ang Diyos malipay nato at kita ay panalanginan sa atong malapanginoon. Sa material, pinansyal na bagay, dahil bakit may pusong dalisay tayo, puno ng pag-ibig, pagmamahal sa ating mga kapwa. No? Masakripisyo kita, alang-alang sa tumahal makaisunan. Maminal, abutin natin sila para malipay, matuwa. Kaya gipicturean ni Brother Dewin, parang naiyak ako eh. Kawawa kapatiran sa puno ng kahoy. Mga trapal na lang yung mga atop. Maminal, naunahan pa tayo ng taga Davao nga ato na sakop. Amen? Amen ba? So magkaisa kita, magkaisuna. Kung pila lang ko ninyo itungol, bagay ikan kasing-kasing nyo, tanggapin na ng ating malapanginoon. Marami man tayong gastusan, pero may mga priority nga dapat natin gawin para alang-alang sa kaigsunan po natin, mga minamahal. Tumayo kita talan, mga kaigsunan ko, sa atong bilabid, atong closing prayer. Tumilan ba rin nyo? Ay, mga bilabid Dole Square pa pala, sorry po. Awit muna tayo sa ating mga... Habang nag-formation ng ating bilabid Dole Square, kung pwede, magduol na musto nga para di na magdugay. Maghatag kasi yung ginasing-gasing pamasong handog. Ato mangyapon ni pagkakaisa. Project ng ating mga beloved Adult Square. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Malindog kita para maulan yung katugon. Then, kantumos to nga. Para makamarcha mo pa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry from the bottom of my heart. Oh, wish you
Mundindog na kita, tumilan Brother Roger, hanyo, pag inupin po atong minamahal, kung mayroon ka mong gusto magbigay ng donation para sa ating operation tulong sa ating Divine Blessing Foundation para sa mga linog, pwede nyo idalhalin to unya sa information kung ano nga klase para ma-impake na nato. Preparehan kong ughang tunugma na lang na. Pagsuno kay after gawain, mularga na kami mga minamahal, no? Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Orin Pitzer and Divinias. Hallelujah. 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 Magpala at magpaparyang Diyos sa langit sa matamis na pangalan mo ni Jesus. Munang dalangin ni Pastor Estrada Almidak sa mga believed children. Mahal na Panginoon, nandito na kami sa mga ito. Mahal na Panginoon, pasalamat sa iyo. Sa kalusugan, kalakasan, binigay mo, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, hallelujah, mula sa umpisa, sa Diyos, hallelujah, sa MC, hallelujah, hallelujah, salamat, Lord, salamat. Ikaw nagadihog sa nagalangis, na parte sa gawain, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pa, hallelujah. Sa mga buhay na patutuo ng kapatiran, pinagpala mo, mahal na Panginoon, salamat, Lord, salamat. Sa kanunay pag-ubay mo, kanunay ka na mo, Lord, hallelujah. Ikaw na, kanunay upan ka na mo, Lord, damang-dama namin yung banal, matamis na presensya, mahal na Panginoon, sa awitin ng mga beloved choirs, mahal na Panginoon, salamat, Lord, sa pagbigay, mahal na Panginoon, sa bigyan mo kanimi, hallelujah, generous heart, mahal na Panginoon, mga bigay sa iyo, mahal na Panginoon, salamat, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, lalo na, hallelujah. Sa manalam, hallelujah, 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 panalo mga salita namin narinig sa mga ito, malam dala na beloved preacher, malam Panginoon. Hallelujah, hallelujah, salamat, Lord, salamat ikaw sa kanunay, hallelujah na. Kaya wala kami mahimo, Lord, wala kami mahimula. Kasawang kinabuhi, Lord, ikaw nasayod sa talan, malam Panginoon, hallelujah, hallelujah. Makapangyarihan ka, malam Panginoon, hallelujah, salamat, Lord, salamat, salpa, hallelujah. Sa mga mo na yung panagbulag kanon, malam Panginoon, dada kami sa panimalaya, hallelujah, malipayon, malam Panginoon, hallelujah. Dala ang mga papala galing sa iyo, malam Panginoon, ibalik mo kami bukas, malam Panginoon, dala ang papalang physical, material, financial, lalo na spiritual na pagpapala, malam Panginoon, hallelujah. Kupti kami, malam Panginoon, kami mga paudayon, mga pabilin, mga simpa, mga daig, mga himaya, mga pasalamat kanimo, malam Panginoon. Sa punang dalangin ng mga pastor, ang lahat ng pasalamat po na nakila ay tanging sa iyo lamang, malam Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. El Bishop po, tumilan Brother Roger, hanyo, maglamanway tayo. Walang practice, o niya? May practice?